Maligayang pagbabalik sa aking channel kaibigan para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsisimula ang pelikula sa isang batang babae. Pagkatapos ay ginising ng bata ang kanyang lola na natutulog sa tabi niya, ngunit hindi na nagising ang kanyang lola. Sa kabilang banda, may isang lalaki na nakaupo sa isang kotse at siya ay nagalit habang may kausap sa telepono. Ang lalaking lumabas sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ay lumakad siya sa isang eskinita at pumasok sa isang bahay. Doon, agad siyang humingi ng tuwalya at maligamgam na tubig sa isang lalaking nakasuot ng salamin. Pagkatapos, pinunasan niya ang katawan ng matanda ng tuwalya at maligamgam na tubig. Walang kamalay-malay, isang batang babae ang nagmamasid sa kanyang lola mula pa kanina. Nakita niyang hinawakan ng lalaki ang kanyang lola na natutulog pa. Pagkatapos ay lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at inutukan ang lalaki gamit ang isang stick. Pagkatapos ay kinuha ng isang lalaki ang bata at inilagay siya sa isang silid at ikinulong siya doon para hindi siya makagawa ng anumang eksena. Pagkatapos, ipinagpatuloy ng lalaki ang pag-aasikaso sa lola na namatay. Natapos ang proseso, at ang pamilya ng lola ay pumasok sa silid, habang umalis ang lalaki. Sinuri ng manugang ng lola ang kanyang biyenan at hindi niya nakita ang singsing ng kanyang biyenan. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang dalawang lalaking iyon na mga mortician, at hinanap silang dalawa. Pagkatapos ay pinatunayan ng mga lalaki na wala silang kinuha. Hinubad pa nila ang kanilang mga kamiseta at pantalon. Ang katawan ng lola ay inilagay sa isang kabaong at ngayon ay inilagay sa isang van na nakaparada sa harap ng eskinita. Ang pangalan ng batang babae ay Wu Xiaowen, at nakakulong pa rin siya. Pagkatapos ay sinabihan siya ng kanyang pinsan na nasa kabaong ang kanyang lola. Agad na lumabas ang bata sa bintana at agad na hinabol ang van na lulan ang kanyang lola. Pagkatapos dalhin ang bangkay sa lugar ng cremation, huminto ang kotse sa harap ng isang bahay na may karatula para sa mga serbisyo sa paglilibing. Si Mo San-mei, ang pangalan ng lalaki, pumasok sa bahay at nakatanggap ng peach mula sa kanyang kaibigan. Umupo siya at tiningnan ang kanyang telepono. Nagulat siya nang tapusin ng kanyang kasintahan ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng chat. Pagkatapos, nagmamadaling siyang umalis. Mabilis ang takbo ni San-mei, habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan, at aksidenteng nakita niya ang batang si Xiaowen. Si San-mei, hindi pinansin ang bata at pumunta sa isang tindahan ng damit na sarado pa rin. Kinalampag niya ang pinto hanggang sa may lumabas na babae. Noong una, ayaw buksan ng babae ang pinto para kay San-mei. Ngunit dahil maingay siya binuksan niya ang pinto. Kaagad na binuhat ni San-mei ang babae at inihiga sa kama. Ang babae pala ay girlfriend ni San-mei. Pagkatapos, lumabas ang isa pang lalaki sa banyo at agad na pinakiusapan ni San-mei ang lalaki na makipag-away. Pero sa huli, talo pa rin siya. Sinabi ng babae na ikakasal na sila. Bukod dito, ang babae ay buntis sa anak ng lalaki. Ipinaliwanag din ng babae na hindi maaaring maging mabuting ama si San-mei, kaya nagpa siya siyang makipaghiwalay sa kanya. At tuluyan na silang iniwan ni San-mei na galit na galit. Pagbalik niya sa kanyang bahay, sinundan si San-mei ng batang babae at tinanong niya kung nasaan ang kanyang lola. Walang pakialam si San-mei sa bata. Ngunit desperado siyang pumasok sa bahay ni San-mei, kahit na pinauwi siya ng kanyang tiyuhin. Sa pilitang kinuha ni San-mei ang batang babae, si Xiaowen at inilabas siya ng bahay. Habang naninigarilyo si San-mei sa harap ng kanyang bahay, nilapitan siya ng isa sa kanyang mga kapitbahay at hiniling na sumali sa kanyang negosyo sa kasal. Walang pakundangan na tinanggihan ni San-mei ang imbitasyon. At nang umalis ang kanyang kapitbahay, nakita ni San-mei na ang kanyang karatula sa negosyo ng serbisyo sa libing ay luma na. Habang maganda pa rin ang karatula sa serbisyo ng wedding organizer ng kanyang kapitbahay. Umulan sa gabi tumingin si San-mei mula sa bintana ng kanyang bahay at puspos ng paninigarilyo. Alam ng dalawa sa mga kaibigan ni San-mei na iniisip ni San-mei ang kanyang mga problema. Nang talakayin ng dalawa ang usapin tungkol kay San-mei, nakaramdam siya ng hindi komportable at hindi niya ito nagustuhan dahil parang kinukutya nila siya. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang bumalik si Xiaowen na basang-basa sa pawis at patuloy na tinatanong kay San-mei kung nasaan ang kanyang lola. Pagkatapos, dumating muli ang tiyuhin ni Xiaowen. Tila tumakas si Xiaowen nang hilingin sa kanya na umalis. Nalito ang tiyuhin ni Xiaowen dahil ayaw umalis ng bata. Pagkatapos, biglang nagkaroon ng ideya ang tiyuhin na ipagkatiwala si Xiaowen kay San-mei. Noong una, tumanggi si San-mei.
Ngunit agad na tinanggap ng kaibigan ni Sanmei, na nakasuot ng salamin ng alok nang magbigay ng pera ang tiyuhin ni Xiaowen para sa kanila. Babantayan nila si Xiaowen sa loob ng 3 araw. At pagkatapos noon, si Xiaowen ay direktang dinala ng babaeng kaibigan ni Sanmei. Pinatuyo niya ang katawan ni Xiaowen at pinalitan ang kanyang damit mula sa kanyang tiyuhin. Pagkatapos ay kumain si Xiaowen ng pansit at humingi ng bawang, dahil nakagawian niya iyon kapag kumakain kasama ang kanyang lola. Hindi sinasadyang nalaglag ni Xiaowen ang kanyang noodles habang kumakain, pagkatapos ay mabilis niyang kinuha ito. Si Sanmei na nakakita noon pinagalitan si Xiaowen dahil madumi na ang pagkain. Ngunit muling sinabi ni Xiaowen na ayos lang, dahil naalala ni Xiaowen ang sinabi ng kanyang lola. Pagkatapos kumain, hiniling ni Xiaowen kay Sanmei na maglaro, dahil madalas niyang nilalaro ang kanyang lola. Bago maglaro, sinilip ni Sanmei ang gintong singsing malapit kay Xiaowen at hiniling na ang singsing ay ang betting item. Sinabi rin ni Sanmei na siya ay inakusahan ng nagnakaw ng singsing, kahit na si Xiaowen ang kumuha nito. Pagkatapos, ikinatuwiran ni Xiaowen na kinuha niya ang singsing para hindi ito kunin ng ibang pamilya niya. Sabay silang 4 na naglalaro, kahit laban sa isang bata, ngunit ang 3 matanda na ito ay natalo. Habang natutulog, nagising si Sanmei sa pamamagitan ng pagtulo mula sa kama sa itaas niya. Biglang nagreklamo si Sanmei kay Xiaowen na natutulog kasama ang kanyang kaibigan. At lumalabas na umihi si Xiaowen sa kanyang pantalon, dahil natatakot siyang pumunta sa banyo dahil may mga nakakatakot na manika sa banyo. Agad kinuha ni Sanmei ang kumot na ginamit ni Xiaowen at agad itong inilagay sa washing machine. Pagkatapos, kinuha ni Sanmei ang 2 manika at ipinakita ito kay Xiaowen. At pagkatapos noon, hiniling ng kaibigan ni Sanmei kay Xiaowen na matulog ulit sa higaan ni Sanmei, habang pinili ni Sanmei na matulog sa isang upuan. Kinaumagahan, nagising si Sanmei dahil may tawag mula sa kanyang ama. Sinabihan siyang makipagkita sa kanyang ama habang dala ang manipis na pulang libro. Pagkatapos ay hinanap ni Sanmei ang libro sa kama at naalala niyang inilagay niya ang lahat sa washing machine kagabi. Kinailangan ni Sanmei mag-antala ng 1 pang buwan mula sa legal na pagtanggap ng bahay mula sa kanyang ama, dahil nawala ang nakasulat sa aklat. Ayon kay Sanmei, ang lahat ng ito ay masyadong komplikado para sa isang ama na magbibigay ng bahay sa kanyang anak. Gayunpaman, si Sanmei ay pinalo ng kanyang ama dahil siya ay naiinip. Dahil doon, naghinala ang ama ni Sanmei na may iba pang plano si Sanmei kung bibigyan niya si Sanmei ng bahay. Sinabi ng ama kay Sanmei na palagi siyang nakabantay sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Sanmei ng tawag mula sa kanyang kaibigan na nagsasabi sa kanya na pumunta sa ospital para kunin ang bangkay, ngunit ayaw ni Sanmei, dahil sawa na siya at isasara niya ang kanyang negosyo. Pero syempre nagalit ang ama ni Sanmei, kaya agad na umalis si Sanmei. Nakaupo na ngayon si Sanmei sa waiting room ng ospital, ngunit dumating si Xiaowen at ginulo siya. Ang maliit na batang babae ay patuloy na nagtatanong para sa kanyang lola. Pagkatapos ay nakita ni Sanmei ang kanyang kaibigan na may dalang nakamamatay lang. Ang kanyang kaibigan pagkatapos ay nilapitan si Sanmei at sinabi na isang batang babae ang kamamatay lamang. Agad, tumingin si Sanmei kay Xiaowen. Pagkatapos ay sinabi ni Sanmei na dadalhin niya si Xiaowen para makipagkita sa kanyang lola, na may kondisyong dapat sundin siya ni Xiaowen. Dinala ni Sanmei si Xiaowen sa isang funeral room, kung saan naroon ang kamamatay lang na bata. Ipinaabot ni Sanmei ang kanyang pakikiramay, pagkatapos ay inalok ang kanyang serbisyo sa libing. Sinabi rin ni Sanmei na nagsisi siya, dahil mayroon din siyang anak na babae si Xiaowen. Matapos makuha ang sulat ng kontrata, kinuha ni Sanmei ang larawan ng sulat at ipinadala ito sa kanyang ama. Ngayon, nasa punerarya sila. Sinabihan ni Sanmei si Xiaowen na manatili sa kotse. Noong una, sinunod ng batang babae na ito ang mga salita ni Sanmei at nanatili lang doon. Pagkatapos, nakita niya ang kabaong, at biglang naalala ang kanyang pinsan na nagsabing naroon ang kanilang lola. Pagkatapos, hinabol ni Xiaowen ang kabaong at pumasok sa gusali. Nagkagulo si Xiaowen sa mga libing ng ibang tao at nagalit ang pamilya dahil may isang bata sa punerarya. Dahil sa pangyayaring iyon, nakatanggap si Sanmei ng pagsaway mula sa mga opisyal doon, maging si Sanmei ay pinagbantaan na hindi na muling pupunta sa lugar na iyon. Lumapit si Sanmei kay Xiaowen sakay ng kotse at pinagalitan siya. Noong una ay nagalit si Xiaowen at itinutok ang kanyang stick kay Sanmei. Ngunit sa halip ay sinabihan siya ni Sanmei na saksakin siya. Pagkatapos, itinuro ang chimney sa tuktok ng gusali. Sinabi ni Sanmei sa batang babae na nawala ang kanyang lola at napunta sa langit. Si Xiaowen, na nagsimulang maunawaan ito, ay umiyak, dahil lumabas na natuluyan na siyang iniwan ng kanyang lola.
Agad na inaliw ng babaeng kaibigan ni Sanmei sa umiiyak na si Xiaowen. Sinabi rin ng kaibigan ni Sanmei na nakasuot ng salamin kay Xiaowen na ang kanyang lola ay napunta na sa langit. Sinabi rin ni Sanmei na ang lola ni Xiaowen ay naging bituin sa langit. Pagkatapos dumating ang isang pink box pot na in-order ni Sanmei. At ang box ay gagamitin ng kliyente ni Sanmei bukas. Habang natutulog, nahulog si Sanmei sa kanyang kama dahil natulog siya sa kanyang kaibigan. Pagkatapos ay hindi niya sinasadyang nakita si Xiaowen na nakaupo sa labas na nakatingali sa langit at nakatingin sa mga bituin. Walang pakialam si Sanmei at natulog ulit sa upuan. Kinaumagahan, nagulat si Sanmei nang sinulatan ni Xiaowen ang box ng kanyang kliyente. Sa lugar ng cremation, may pangamba na tinitingnan ni Sanmei ang kanyang kliyente. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang kaibigan at nagtanong tungkol sa box. Sinubukan ng kaibigan ni Sanmei ang maraming paraan, ngunit walang resulta. Pagkatapos ay tinakpan ni Sanmei ang box ng tela. Sinubukan ni Sanmei na humingi ng paumanhin. Ngunit ang kliyente ay naiinip, kaya kinuha niya ang box mula kay Sanmei sa pamamagitan ng puwersa. Hindi gumalaw ang kliyente ni Sanmei nang makita niya ang pink na box na may nakasulat. Pagkatapos ay yumuko ang mag-asawa kay Sanmei at sinabing mahilig mag-drawing ang kanilang anak. Lumapit ang asawa kay Xiaowen para itali ang kanyang buhok. Malaki talaga ang pasasalamat ng kliyente kay Sanmei. Nang nasa bahay si Sanmei at ang iba pa, sabay silang kumakain ng merienda. Sinabi ng kaibigan ni Sanmei na nakasuot ng salamin na hindi talaga nakakainis si Xiaowen. Nakita ni Sanmei si Xiaowen na naghulog ng merienda at sa halip ay kinain pa ito. Muli sinaway ni Sanmei ang bata. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang garapon at kinuha ang mga merienda at ibinigay kay Xiaowen. Kinain din ito ni Sanmei, ngunit lumabas na hindi pagkain ang nasa loob ng garapon. Ngunit nakita ni Sanmei na nilamon na ito ni Xiaowen. Kinuha ni Sanmei si Xiaowen at dinala siya sa ospital. Si Xiaowen ay sinuri ng doktor at sa kabutihang palad, pinayagan siyang makauwi. Habang nasa bahay, lumabas si Xiaowen sa banyo. Ang tatlong matatandang ito ay dumiretso sa banyo at hinanap ang bola na nilunok ni Xiaowen. At sa wakas ay nahanap na nila ito at ang ibig sabihin ay maayos na ang kalagayan ni Xiaowen. Pagkatapos noon, tumawag si Sanmei mula sa tiyuhin ni Xiaowen. Nang maglaon, pinuntahan ni Sanmei at ng kanyang mga kaibigan ang tiyuhin ni Xiaowen na nakauwi na. Nang ibibigay na sana niya si Xiaowen, nakipagtalo ang tiyuhin sa kanyang asawa. Ayaw ng babaeng ito na alagaan si Xiaowen at sa halip ay nagreklamo na ang kanyang asawa ay mas nag-aalala sa mga anak ng ibang tao kaysa sa sarili niya. Pagkatapos ay hinabol ni Xiaowen si Sanmei at ang kanyang mga kaibigan na pauwi na. Sa huli, kusang loob na pangalagaan ni Sanmei si Xiaowen. Sa sasakyan, tinukso si Sanmei ng kanyang kaibigan dahil palagi niyang pinapagalitan si Xiaowen noong nakaraan. Pagkatapos, huminto ang kanilang sasakyan nang makauwi sila. Doon, nakatayo na ang ama ni Sanmei sa harap ng bahay. Pagbaba ni Sanmei sa sasakyan, agad siyang binangga ng kanyang ama. Lumalabas na labis na nagalit ang kanyang ama nang malaman niyang nag-aalaga si Sanmei ng isang batang babae. Nang muling sakta ng ama ni Sanmei si Sanmei, biglang sinabihan siya ni Xiaowen na huminto. Bago umalis, nagbanta ang ama ni Sanmei na paalisin si Sanmei. Dahil sa pangyayaring iyon, hindi makatulog si Sanmei. Pagkatapos ay pumunta siya sa sofa at naglaro sa kanyang cellphone. Laking gulat niya nang makita niya ang imbitasyon sa kasal mula sa kanyang ex. At hindi nagtagal, nahulog si Sanmei mula sa kanyang upuan. Nakita ni Xiaowen na tila hindi natutulog ang pangyayari at tinawanan lang si Sanmei ng tahimik. Kinaumagahan, nagising si Sanmei nang hinampas siya ni Xiaowen sa mukha. Pagkatapos ay hiningi ng bata ang numero ng cellphone ni Sanmei, na pagkatapos ay ni-record niya sa smartwatch na suot niya. Pagkatapos, sa isang kapritsyo, si Xiaowen ay nagpadala ng larawan ni Sanmei nang siya ay nahulog kagabi. Tiningnan ni Sanmei ang larawan ng kanyang sarili, at sa halip ay ngumiti si Xiaowen. Sa umaga ay nag-almusal sila sa labas. Mabilis na kinain ni Xiaowen ang noodles. Kaagad na binalaan ni Sanmei ang batang babae na dahan-daang kumain at huwag pumulot ng noodles na nahulog. Ngunit naalala pa rin ni Xiaowen ang mga salita ng kanyang lola. Pero pinagalitan pa rin ni Sanmei ang bata. Ilang sandali pa ay naghiwalay na sila. Ngunit si Sanmei ay nakatanggap ng tawag mula kay Xiaowen at sinabihan siya ng bata na pumunta sa parke. Ipinakilala niya ang isang matandang lalaki kay Sanmei. Sinabi ng lolo na gusto niyang gumawa ng libing para sa kanyang sarili. Noong una ay tumanggi si Sanmei, dahil magiging kakaiba kung gagawin niya ito sa isang taong buhay pa, ngunit sinabi ng lolo na magbabayad siya ng mataas na halaga sa konsepto ng libing ng emperador. Agad sumang-ayon ng kaibigan ni Sanmei nang walang pahintulot ni Sanmei.
At sa gabi, si Sanmei at ang kanyang dalawang kaibigan, at gayon din si Xiaowen, ay sabay na kumain ng karne. Nagkaroon sila ng maliit na party. Nakita rin si Sanmei na nag-ihaw kasama si Xiaowen. Mukhang magkakilala na sila. Naghanda sila ng isang kaganapan para sa lolo. Pagkatapos, nagsimula silang umakila ng mga damit, at nag-utos sa mga tao na bear ang bisita. Dumating ang araw na iyon. Lahat ng naroon ay naka-costume at naka-makeup. Umiiyak din ang mga nabayar ang bisita, sa pangunguna ng kaibigan ni Sanmei. Hindi nagtagal, dumating ang pamilya ng lolo at agad na inaresto si Sanmei. Sa himpilan ng pulisya, nakaupo lang si Sanmei at ang kanyang dalawang kaibigan at pinanood ang pamilya ni lolo na nakikipagdebate sa mga opisyal. Nakita ni Xiaowen na may sugat si Sanmei mula sa kaguluhan kanina. At pagkatapos noon, inilapat niya ang kamay sa sugat ni Sanmei. Noong una, umiwas si Sanmei. Ipinaliwanag ni Xiaowen na sinabi ng kanyang lola na mapipigilan nito ang pamamaga. Pagkatapos nito, nilapitan ng mga opisyal si Sanmei at ang kanyang mga kaibigan at hiningi ang kanilang pirma. At pagkatapos noon, pinayagan na silang umalis. Habang pababa ng hagdan, nakasalubong ni Sanmei ang lolo. Sinabi ng lolo na sinadya niyang ginastos ang kanyang pera para hindi ito pag-awayan ng kanyang pamilya. Sinabi rin ng lolo kung kilala niya ang lola ni Xiaowen. Nagpasalamat siya kay Sanmei sa ngalan ng lola ni Xiaowen. Pag-uwi niya, nagulat si Sanmei sa ginawa ng kanyang ama na sumire sa lahat. Sinira ng ama ang bintana at nagalit sa kanyang anak dahil sa pagsasagawa ng libing para sa mga buhay. Muli, ipinagtanggol ni Xiaowen si Sanmei at sinabi sa ama ni Sanmei na siya ang may kasalanan. Pagkatapos, biglang ibinuhos ni Sanmei ang kanyang puso na palaging iniisip ng kanyang ama na mali siya. Dahil doon, sinampal ng nakatatandang kapatid ni Sanmei si Sanmei at agad na hiniling sa kanilang ama na iwan si Sanmei na lumuluha ang mata. Sa gabi, inaayos ni Sanmei ang sirang patpat ni Xiaowen. Napaluha si Xiaowen. Nataranta si Sanmei at tinanong ang babae kung bakit siya umiiyak. Sinabi ni Xiaowen na malungkot siya dahil palagi siyang nagdudulot ng gulo para kay Sanmei. Nang marinig ito, pinakalma ni Sanmei ang bata at pagkatapos ay sinabihan siyang matulog. Dahil darating ang mga bituin sa kanyang panaginip bilang kanyang lola, humingi din si Xiaowen ng tulong kay Sanmei para ayusin ang kanyang sirang smartwatch. Nakatanggap si Sanmei ng isang pulang parisukat na orasan mula sa bata, pagkatapos ay gumuhit ng orasan sa kamay ng bata para sa pansamantalang orasan. Kinaumagahan, nakita ni Xiaowen ang anak ng kapitbahay na kasing edad niya. Ang bata ay nagbabasa ng tula ng malakas. Pagkatapos ay tinawag ni Sanmei si Xiaowen upang mag-almusal kaagad. At sa oras na iyon, naisip ni Sanmei na oras na para pumasok si Xiaowen sa paaralan. Noong i-enroll na ni Sanmei si Xiaowen sa paaralan, pumunta siya sa tiyuhin ni Xiaowen para pag-usapan ito. Tinanong ni Sanmei ang mga magulang ni Xiaowen. Ngunit lumalabas na ang kanyang ina ay namatay na, habang hindi nila tiyak kung sino ang ama ni Xiaowen. Napaluha ang tiyuhin ni Xiaowen dahil sa pagkabigo. Sa huli, nagpasya si Sanmei na siya ang magpapaaral kay Xiaowen sa paaralan. Gayunpaman, kailangang may asawang tagapag-alaga si Xiaowen. Habang si Sanmei ay walang asawa at hindi karapat-dapat para sa pag-aampon. Pagkatapos noon, bumisita si Sanmei sa bahay ng kaibigan niyang babae. Alam ng kaibigan ni Sanmei na nakapabango si Sanmei at lumalapit sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, lumabas sa banyo ang lalaking kaibigan ni Sanmei. Inamin nila na sa lahat ng oras na ito ay lihim silang nagpakasal. Natawa lang si Sanmei, ngunit gamaan din ang loob niya na magiging legal na tagapag-alaga ni Xiaowen ang kanyang dalawang kaibigan. Habang nasa paaralan, ayaw pang pumasok ni Xiaowen at nauwi sa puwersahang binuhat ni Sanmei. Pagkatapos ihatid si Xiaowen, dinala ni Sanmei ang relo ni Xiaowen sa service center. At nang umuwi si Xiaowen mula sa paaralan, ibinigay sa kanya ni Sanmei ang smartwatch. Tinanong ni Xiaowen kung naroon pa rin ang boses ng kanyang lola sa relo na iyon. At malungkot si Xiaowen na malaman na hindi na niya muling maririnig ang boses ng kanyang lola. Ngunit pagkatapos ay inaliw ni Sanmei si Xiaowen at sinabi na magagawa niya ang anumang bagay sa mahimalang paraan. Habang binubuksan ni Sanmei ang isang lumang libro, dumating ang kanyang dating kasintahan at sinabing namatay ang kanyang asawa sa isang aksidente. Nabali ang kanyang katawan at humingi siya ng tulong kay Sanmei. Ngunit mariing tumanggi si Sanmei, hanggang sa wakas ay hinailan ni Xiaowen si Sanmei sa pilitan patungo sa parke. At doon, sumasayaw ang ama ni Sanmei kasama ng mga babae. Hiniling ni Xiaowen kay Sanmei na kausapin ang kanyang ama, at sinabi ni Sanmei na kailangan niya ang kanyang ama para sa negosyong ito. Sa wakas ay pumayag ang ama ni Sanmei, at ngayon ay nasa harap na si Sanmei ng naaagnas na bangkay ng asawa ng kanyang dating kasintahan.
Halos masuka siya at umiyak nang makita ito, ngunit pinilit at pinalakas siya ng kanyang ama, at sinabing magagawa ito ni Sanmei. Sinimulan ni Sanmei na tipunin ang bangkay ayon sa utos ng kanyang ama at nagtagumpay siya. Nang nagpapasalamat sa kanya ang dating kasintahan ni Sanmei, biglang nalaglag at nahimatay ang kanyang ama. Galit ang kapatid na babae ni Sanmei kay Sanmei dahil binigyan niya ng alak ang kanilang ama kaya nahimatay ang kanilang ama. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang kapatid na babae, humingi ng pahintulot si Sanmei sa kanyang ama na pumunta sa paaralan ni Xiaowen. Habang wala ang kanyang anak, lihim na masaya ang ama ni Sanmei na nagsisimula ng magmalasakit ang kanyang anak. Sa paaralan, nakita ni Sanmei si Xiaowen na nagtatanghal kasama ang anak ng kapitbahay, nagdrama sila na parang namatay ang ina ng batang ito. Kaagad kinaladkad ng ina ang kanyang anak pababa ng entablado, habang si Sanmei at ang kanyang dalawang kaibigan ay pinagalitan ng guro ni Xiaowen. Ipinakita ng guro ang pagpipinta ni Xiaowen ng isang libing na ikinababahala ng guro. Nilapitan ni Sanmei si Xiaowen na tahimik. Nang kakauwi lang ni Sanmei mula sa pagbisita sa kanyang ama, nakita niya si Xiaowen na nag-aaral ng patay ang kuryente, at nakasindi lang ng desk lamp. Agad na binuksan ni Sanmei ang ilaw ng kwarto. At nang makita ni Xiaowen si Sanmei na paparating, masaya niyang tinanggap ito. Lumipas ang mga araw si Sanmei kasama ang kanyang funeral service activities, at si Xiaowen na pumapasok sa paaralan. Minsan, magkasama silang naglalaro at nagbabakasyon sa beach. Sinusubukan pa rin ni Sanmei na makakuha ng recording ng boses ng lola ni Xiaowen. Pumunta siya sa mga eksperto sa IT at sa wakas ay nakuha niya ang tape na nakolekta sa isang flash disk. Nagulat si Xiaowen nang umuwi siya mula sa paaralan, nakita niyang ang bahay na kanyang tinitirhan ay pinalitan ng mas malinis at pinalamutian ng mga pagbati sa kanyang kaarawan. Nandoon din si Sanmei, pero tinago niya ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay ibinigay niya ang tiger doll ni Xiaowen na natira sa lola ni Xiaowen. Napakasaya ni Xiaowen dahil mas maganda na ngayon ang kanyang tiger doll. Sinabi ni Sanmei kay Xiaowen na pindutin ang buntot ng tigre at narinig ni Xiaowen ang boses ng kanyang lola. Nagulat siya, at agad na napaluha sa tuwa. Ginawa ni Sanmei ang lahat para kay Xiaowen. Niyakap ni Xiaowen si Sanmei, at napuno rin ng luha ang mga mata ni Sanmei. Hinatid ni Sanmei si Xiaowen sa paaralan, at sa kanyang pag-uwi, nilapitan siya ng tiyuhin ni Xiaowen at isang babae, na hindi niya asawa. Sinabi ng tiyuhin ni Xiaowen na ang babae ay biolohikal na ina ni Xiaowen. Hindi naniniwala si Sanmei at inakusahan sila ng nagsisinungaling. Mukhang pagod na ang tiyuhin ni Xiaowen sa problemang ito, kaya umalis siya. Pinatunayan ng babaeng ito na siya ang biolohikal na ina ni Xiaowen. Sinabi niya na siya ay nakakulong sa ibang bansa, kaya't hindi makontak at ipinagpalagay na patay na siya. Kahit na binanggit ng babae ng detalyado kung paano ipinanganak si Xiaowen, lumayo lang si Sanmei. Sa gabi, itinali ni Sanmei ang buhok ni Xiaowen at tinanong niya ang bata tungkol sa kanyang ina. Sumagot si Xiaowen na wala siyang ina. Pagkatapos ay pumunta si Xiaowen sa kama para matulog kaagad. At bumalik ang babaeng nag-aangking nanay ni Xiaowen. Sinabi ni Sanmei sa babae na hindi siya makakagawa ng sarili niyang mga desisyon, dahil nakibahagi rin ang dalawa niyang kaibigan sa pag-aalaga kay Xiaowen. Sumang-ayon si Sanmei nang lumuhad ang babae at tinanong siya ng 3 araw. Sa 3 araw na iyon, ginamit ni Sanmei ang kanyang oras kasama si Xiaowen. Nagluto siya ng maraming pagkain para kay Xiaowen at lahat ng nasa hapagkainan ay mukhang masaya. Ngunit nakita ni Xiaowen si Sanmei na mukhang hindi masaya. Pagkatapos, direktang nagtanong si Xiaowen kay Sanmei. Ngunit agad na nagbago ang mukha ni Sanmei. Dahil ayaw niyang mag-alala si Xiaowen. Sinabi ni Xiaowen na bukas, may meeting ang mga magulang. Gusto ng 3 tao na pumunta sa pulong ng mga magulang, ngunit 1 tao lang ang kailangan ni Xiaowen. Sa huli, si Sanmei ang pumunta sa pagpupulong. Sa paaralan ni Xiaowen, may kompetisyon, si Sanmei na sinusundan ng magulang at ng anak. Gumaganap din siya ng isang fan dance na nagbibigay aliw sa iba pang mga bata. Ngayon, nakaharap ang magulang sa kanilang anak. Ibinigay ni Xiaowen ang self-portrait ni Sanmei na kanyang ipininta. Nagpasalamat si Xiaowen kay Sanmei. Dahil salamat kay Sanmei, hindi siya natakot na mawala ang kanyang lola dahil may ama na siya ngayon. Sa gabi, itinali ni Sanmei ang buhok ni Xiaowen at tinanong siya kung sino ang kanyang ama, address, at numero ng telepono. Masasagot ni Xiaowen ang lahat ng tama. Pagkatapos ay nagprotesta siya kay Sanmei dahil inaantok siya. Natulog ang batang babae na ito, at hindi nagtagal ay umulan. Dumating ang biolohikal na ina ni Xiaowen sakay ng taxi. Dinala ni Sanmei si Xiaowen sa taxi, sa ilalim ng payong ng ina ni Xiaowen. Binibigay din ni Sanmei ang mga gamit ni Xiaowen. Binalaan niya ang nanay ni Xiaowen na alagaan itong mabuti.
Maging si Sanmei ay nagsabi sa posisyon ng pagtulog ni Xiaowen, at siya ay napaka-protective. Dahil nagtalo silang dalawa, nagising si Xiaowen at tinawag si Sanmei bilang kanyang ama. Ngunit tuluyang umalis ang taxi. Hindi pa rin binibitawan ni Sanmei ang batang babae, kaya hinabol niya si Xiaowen sa ulan. Ngunit hindi ganoon kalakas si Sanmei, kaya huminto siya sa gitna ng kalsada. Kinabukasan, nakahiga lang si Sanmei nakikinig sa sinasabi ng kanyang mga kaibigan at pagkatapos ay nagkaroon ng pagtatalo, dahil sa pag-alis ni Xiaowen. Hindi nagtagal, nakatanggap si Sanmei ng balita na namatay ang kanyang ama. Sa oras na ito, nalungkot si Sanmei sa pagkawala ng kanyang ama at gayon din si Xiaowen. Inalagaan ni Sanmei ang kanyang ama hanggang matapos ang cremation. Gusto ng kanyang kapatid na babae na ilibing ang abo ng kanilang ama. Ngunit tumanggi si Sanmei, dahil hindi ito naaayon sa kagustuhan ng kanilang ama. Pagkatapos ay kinuha niya ang abo at tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan. Dinala ni Sanmei ang abo sa dalampasigan at inilagay ito sa isang tubo at pagkatapos ay sinunog ang mitsa. Tumakas sila, at nawala ang mga abo habang sumasabog ang mga paputok sa kalangitan. Naiintindihan na ngayon ni Sanmei ang intensyon ng kanyang ama na hindi mahalaga magkaroon ng mamahaling libing. Habang nasa sasakyan pauwi, nakatanggap si Sanmei ng tawag mula kay Xiaowen na nawawala. Pagkatapos ay hinanap niya ang bata kahit saan hanggang hating gabi. Habang pabalik siya sa kanyang bahay para magpahinga, narinig niya ang sigaw ni Xiaowen mula sa likuran. Agad siyang sinaway ni Sanmei, nagpout si Xiaowen at sinabing hindi na siya mawawala, dahil naalala niya ang pangalan, address, at numero ng telepono ng kanyang ama. Tila hindi kayang manatiling galit si Sanmei kay Xiaowen, kaya agad niyang niyakap ang bata. Ang mga kaibigan ni Sanmei ay naghahanda ng isang kasalan. Dumating ang ina ni Xiaowen para lang ibalik ang mga gamit ni Xiaowen. Tinanggap ito ni Sanmei, pagkatapos ay inimbitahan niya ang babae na sumali sa kanyang negosyo para makilala pa rin niya ang kanyang anak. At sa gabi, nakaupo silang lahat sa labas para titigan ang mga bituin sa langit. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood, kaibigan.